Napagod si Jiwoo at napahiga sa sahig. Pinaalalahanan siya ni Mr. Kaden para makakuha ng isang bagay at pinapayuhan siya na patuloy na gawin lamang ang force control habang siya ay nagpapahinga. Ayon kay Mr. Kaden na nararapat na makinig siya ng mabuti, habang siya ay magsasalita ng mga makabuluhang bagay tungkol kay Patrick, sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na ginagamit ni Patrick ang kanilang mga anino. Ipinaliwanag pa niya na gumagamit din si Patrick ng conventional fighting moves. Ang T ng kanilang tunay na pakikitungo ay manipulative sa pag-atake at depensa. Si Master Kaden ay hiniling kay Jiwoo na panoorin kung ano ang ipapakita niya sa kanya. Gumagawa siya ng sarili niyang anino at medyo ginagalaw ito. Sinabi ni Jiwoo na nakita niyang gumalaw ng kaunti ang kanyang anino, habang si Mr. Kaden ay gumawa ng isa pang malaking anino at kinuha si Jiwoo sa gitna ng anino na iyon. Napagtanto ni Jiwoo na ang pagiging nasa loob ng anino ay ginagawang mas mahirap isagawa ang force control. Pinigilan ni Mr. Kaden ang kanyang anino dahil ito ay matigas para sa kanya, at sabihin sa kanya na gumagamit si Patrick ng isang bagay na tulad nito, ngunit ito ay mas detalyado at mabisa. Naninindigan si Mr. Carteng na tulad ng dati, hindi isang pangkaraniwang memorya ng kanilang estilo. Gamit ang kanyang kuryente habang minamanipula ang sarili niyang anino, tulad ni Patrick's, iniisip niya kung may kapangyarihan ang mga kuting na lampas sa kanyang imahinasyon. Nakikita ni Mr. Carten sina Mr. Kaden at Jiwoo na gumagawa ng force control sa buong gabi, habang nagsasanay sila araw-araw, sina Vermont at si Jurian Patrick ay dumating sa office ni Jiang Yu nang lumipas ang buwan. Binabati siya ni Mr. Hayek nang mabalitaan niyang tinalo niya ang ika-50 na ranggo sa mundo. Habang si Jurian ay nagpasalamat sa kanilang dalawa at tumingin siya kay Jiang Yu. Sinabi sa kanila ni Vermont na gusto nilang magpatuloy at haminin ang ilan sa kanila, ngunit ipinagpaliban ng lahat para lamang sa isang laban. Nag-alala si Mr. Hayek kay Jiwoo at biglang dumating si Jiwoo kasama si Mr. Kaden. Pumasok si Mr. Kaden at Jiwoo sa loob kung saan inaaway siya ni Julian at binati ang lahat doon. Naalala ni Jiang Yu nang pumunta siya sa kanyang bahay at sinabi sa kanya ni Mr. Cartin na nagdududa siya na makikita niya sina Jiwoo at Kaden. Dahil nagkulong sila sa basement para sa pagsasanay, sinabi niyang siya ang namamahala ngayon sa pagpapakain ng mga pusa sa araw na ito. Habang hinihiling ni Mr. Kaden na simulan na nila ang laban dahil walang dahilan para maghintay. Sina Mr. Hayek, Jiang Yu, Mr. Kaden at Vermont ay magkasunod na nakatayo, habang sina Jiwoo at Jurian ay nakatayo sa battleground sa harap ng isa't isa. Tinawag ni Mr. Kaden si Jurian at sanabi sa kanya na dapat siyang maging mahiya bilang isang world ranker sa pagpili ng labanan sa isang maliit na bata. Sinabi ni Vermont na nalampasan na nila yun at para kay Mr. Kaden, hindi siya magtatagumpay at kung siya. Sinabi ni Vermont na kung gusto niyang sabihin na ordinaryo lang ang ginawa ni Jurian sa pag-aakala niya. Sabihin sa kanya na alam nila ang kanilang ginagawa upang maituwid ang kanyang dakilang apo. Sinabi ni Jurian kay Mr. Kaden, habang inamin niya na ang kanyang pagnanais na makipag-away sa kanyang apprentice ay nag-udyok sa kanya sa kanilang usap-usapan, at siya ay tunay na nagpapasalamat sa kanyang apprentice para sa pagtanggap sa kanyang alok. Idinagdag pa niya na, sa sinabi nito, iminungkahi niya na mabigyan siya ng kapansanan upang tulayan ang kanilang gap. Tinanong pa nila kung anong uri ng kapansanan. Sinabi ni Jurian na i-consider niya ang kanyang sarili na matalo si Jiwoo, sa oras na maglanding ang kanyang pag-atake sa anumang bahagi ng kanyang katawan. Hindi sa minamaliit ni Jurian si Jiwoo ayon sa kanya, at hiniling sa kanya kung tama ba siya. Kung saan, sa pag-iisip ni Mr. Hayek, na kahit na ang pagkuha ng matagumpay na pag-atake sa isang world ranking ay isang napakalaking hamon para kay Jiwoo. Sa kabila ng mga alingaw-ngaw, na nakuha ni Jurian ang tagumpay sa laban mula 97 ranker. Inilahad ni Jiwoo kay Jurian na hindi niya plano ang maliitin siya sa kanyang journey at mas nauunawaan niya na ang kanyang mga pagkakataon laban sa kanya ay nakakatakot may kapansanan man o walang kapansanan. Habang si Miss Jiang Yu ay nagmamasid kina Jiwoo, habang si Jurian ay napansin ito sa gilid ng kanyang mata, iniisip niyang hindi maalis ang tingin niya sa kanya at iniisip kung nag-aalala siya kay Jiwoo. Sinabi ng Vermont na dapat nilang simulan ang laban dahil pareho silang nagkasundo sa isang mas magandang termino at nagalit si Mr. Kaden habang sinasabi niyang ito ang mas magandang termino para sa kanya. Inihayag nila na magsisimula na sila ngayon, si Jiwoo, habang nakatayo, inhales at exhale ng hangin. Habang naghahanda siya para sa laban, naalala niya ang tinuro ni Mr. Kaden sa kanya,
Habang nagsasanay siya sa lahat ng panahon at nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya, naalala niya noong sinabi ni Mr. Caden na gumamit siya ng ibang taktika sa pagkakataong ito. Ay nagtataka siya sa kanya kung bakit. Sinabi ni Mr. Caden na ang pagitan niya at ni Dorian ay hindi magkatugma sa pagtataka niya. Isaalang-alang ito ay sapat na upang hayaan siyang matuto mula dito. Si Vermont ay tumingin kay Jiwoo at na-realize niya na makita si Jiwoo na ninenerbiyos, ngunit hindi natatakot. Napapatingin siya ng may pagtataka. Sa tunog ng unang beep, iniisip ni Jurian na si Jiwoo ay apprentice ni Caden. Nakakalamang nagagamit siya ng kuryente, kaya't nagpasya siyang gawin ito ng mabilis para sa kanilang dalawa. Naiisip ni Mr. Hayek ang nakapansin, kung saan mapapansin na ang poster ni Jiwoo ay iba sa kanyang nakasanayan, dahil siguro siya ay naghahanda na, maliban kung ang kanyang mga kapangyarihan ay igagawad. Ang tunog ng ikalawang beep, pinaaktibo ni Jiwoo ang kanyang pinakamataas na bilis. Lahat sila ay pinanonood ang dalawa ng seryoso. Naaalala pa ni Jiwoo, nang turuan siya ni Mr. Caden na gawin ang lahat, sa pangalawang pagkakataon na simulan ng labanan, pumorma si Jiwoo ng bilis, at pumunta kay Jurian upang atakihin siya. Sinubukan ng hiyas na ipagtanggol ang sarili, ngunit huli na ang lahat. Matagumpay na inatake siya ni Jiwoo at iniisip ni Vermont kung ginagamit ng Caden's apprentice ang sobrang bilis nito para lumaban sa malapitang labanan. Iniisip rin ni Jurian kung natalo siya kay Jiwoo. Biglang sinabi ni Mr. Caden na tapos na, gaya ng sinabi niya, na ituturing niyang matatalo si Jurian kung matagumpay na atakihin siya ni Jiwoo, kaya ayon sa nasaksihan ng lahat natalo siya. Inanunsyo ni Mr. Hayek na si Jiwoo Seo ang nanalo. Bigla, isang boses ang nagmula kay Mr. Caden at nagsasib na ang lahat ay tapos na. Naalala niya ang sinabi ni Jurian na ituturing daw niyang talunan si Jiwoo kung malandin niya sa kanyang pag-atake si Jiwoo. So in that case kabaligtaran na natalo siya sa kanya. Si Mr. Hayek ay tapos nang madeklara na si Jiwoo Seo, ay siyang panalo at mga bagay tungkol sa isipan ni Mr. Hayek kung paano sa mundo posibleng hindi makaryak ang isang world ranker na si Jurian sa kanyang pag-atake sa oras. Gulat na gulat pa rin si Julian dahil naniniwala siyang wala siyang magagawa. Sinabi ni Jiwoo kay Mr. Caden na magiging maayos ang lahat gaya ng sinabi niya. Sinabi sa kanya ni Mr. Caden na sinabi na niya sa kanya ang lahat ng kailangan niyang gawin sa mga taong tulad niya na naglalagay ng hangin ay pindutin ang tamang pindutan at maghintay na lang para sa kanila na gawin ang lahat. Gulat na tanong ni Jurian kay Jiwoo dahil nalilito siya kung paano pinaplano ang lahat. Habang si Mr. Cartin, na iniisip na si Jurian, ay isang tao salat sa kaalaman dahil natalo siya dito, dahil ibinigay niya ang deal nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang sarili na maaaring matalo. Kung siya ay umatake sa bahagi ng kanyang katawan, pag-aakala ni Mr. Cartin na malalim na si Julian. Ngunit ang lokong yun ay nalansi sa trap ni Mr. Cadence. Ngunit napagpasyahan niya na ang mga trick ni Mr. Caden ay hindi gagana kay Mr. Cartin. Tinanong ni Vermont si Caden, hindi katulad o ng kanyang apprentice, na magkaroon ng malapit na estilo ng pakikipaglaban kung saan sumang-ayon si Caden, ay nabigla sa Vermont, dahil ang panimulang poster ni Jiwoo ay namumukadkad na kilos para lansiin si Jurian. Sa pagpapaplagay ni Vermont na ito ay suitable, ngunit ilan lamang ang mga yon. Hindi sana nagagana ang plano kung sapat na ang babala ni Jiwoo para i-backup ito, dahil ang bilis niya ay wala sa mundo, kinailangan ni Jurian na mag-react ng mabilis. Habang si Mr. Caden ay tumatawa at sinabi kay Vermont na ang kanyang apo, na si Jurian ay natalo lamang ng kanyang apprentice, na nakatayo pa rin, siya ay buong-buong sa pagkabigla at iniisip na ang kanyang ginawa ay may malaking pagkasira sa pangalan ng dakilang pamilya Patrick. Gaya ng sabi niya, hindi niya hahayaang mangyari ito. Tinanong ni Mr. Caden kung ano ang mali sa kanya, tinanong kung gusto niyang sabihin na ito ay invalid, at hiniling si Jiwoo na pumunta muli. Tumingin si Jurian kay Mr. Caden at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Sinabi naman ni Jiwoo na hamanin siya sa susunod. Sa pagkakaalam niya, hindi sana siya makakasama sa ordinaryong sparring na ito, ngunit gusto niyang match-challenge siya dito. Sa totoo lang, gagawin niya yon kapag nakita niya ang kanyang sarili na maging fit competitor para sa kanya. Sinabi ni Julian na maganda ang ideya at aasahan ito. Siya nag-bows down at humiling sa kanila na patawarin siya. Nagpagtanto naman ni Jiwoo na hindi siya nanalo sa tanggalian. Pinamahalaan lang niya upang linlangin siya under circumstances. Nagpasya siyang lumakas upang harapin siya ng walang anumang gimmick sa susunod. Sinabi ni Vermont kay Caden na dapat niyang ipagmalaki ang kanyang apprentice at tinanong kung ilang oras na ang lumipas mula noong sinanay niya siya.
Tumugon si Caden na hindi katagalan ang lumipas. Nagulat si Vermont nang marinig niya na siya ay naging mas malakas lamang sa maikling panahon. Sinabi niya na ang kanyang apprentice ay dapat na limitahin mula sa pagkakapareho sa kanya, dahil siya ay maituturing na maliit na monster. Sinabi ni Caden sa kanya na siya ay nagtuturo sa kanya ng mabuti at hiniling kay Vermont compliment ito sa kanya sa kabila ng pagiging mahiyain. Tinanong siya ni Vermont kung ang kanyang pangalan ay Jiwoo Seo, kung saan sumang-ayon si Jiwoo. Sinabi sa kanya ni Vermont na dapat siyang pasalamatan, dahil ito ay isang mahusay na karanasan para sa kanyang apo. Napahinto si Jiwoo na hindi dapat sabihin yun. Sinabi ni Vermont na aalis na sila. Sinabi ni Mr. Caden kay Jiwoo na kailangan din nilang bumalik dahil kailangan nilang mag-focus sa kanilang pagsasanay sa lahat ng dako, maliban sa kanyang braso, na kamakailan lang ay malubhang na injured ang kanyang braso at sabihin sa kanya na isang beses lang siya maliligtas ng mga trick, hindi sa bawat oras. Yumuko si Jiwoo sa harap ni Mr. Hayek at sinabi sa kanila na aalis na sila ngayon. Nag-suggest si Mr. Hayek na minsan ay pumunta sa ospital upang siya ay masuri. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na ayos lang siya, at ipinaalam sa kanya na sinabi sa kanya ni Mr. Carton na makikita niya siya pagkatapos magamot. Si Mr. Carton ay nakaupo ng walang kaimik-imik, habang siya ay napag-iisip sa excite sa lalaki at nangako kay Jiwoo. Naaalala niya ang pangako niya kay Jiwoo na gagawin niya ang lahat na makabawi siya hanggat humihinga siya. Kaya wala siyang dapat ipag-alala. Sinabi niya sa kanya na maging mabuti ang lahat. Paglabas pinaalala ni Mr. Caden kay Jiwoo na huwag kalimutan ang force control kahit sa simpleng paglakad. Hindi dapat siyang magkulang kahit iniisip niyang katatapos lang ng sparring niya kay Jurian. Kahit hindi maituturing na ang sparring na yun tugma sa kanya. Pagkaraang marinig yun hindi ma-imagine ni Mr. Hayek habang sinasabi kay Jiang na kahit na matapos nilang paso si Jurian, hindi niya naisip na magagawa ni Jiwoo ang laban. Sinabi sa kanya ni Jiang yun na pakiramdam niya ay nag-grow na si Jiwoo. At siya ay lumalakas araw-araw. Sa kabilang banda, sa gabi, si Mr. Carton ay pinapagaling si Jiwoo. Matapos siyang gamutin, sinabi niya ito na dahil nabali ang kanyang braso, inalagaan niya ito at dapat gumaling ng may kaunting pahinga. Nabigo siya kay Mr. Carton, Mr. Kate, at sabihin sa kanya na ang pang-apat na epekto sa kanyang katawan ay dapat na makabuluhan, kahit na ang paggamit ng itinuro ni Principal Hans na pag-atake. Sinabi ni Jiwoo sa kanya na ito ay tiyak, ngunit ngayon ito ay mas mabuti. Napagtanto ni Mr. Caden na may nakapasok sa bahay. Pumasok ang isang ginang sa bahay at tinanong ang mga pusa tungkol sa kanila. Dahil lahat sila ay lumaki ng gusto kumukuha siya ng bagong pusa sa bahay, iniisip niya kung ito ay isang bagong karagdagan sa pamilya. Lumabas si Jiwoo para tingnan kung sino ang pumasok sa bahay. Napansin niyang nanay niya ito. May dumating na babae sa bahay. Nagtataka si Mr. Caden kung siya ba ang nanay ni Jiwoo. Tanong ni Mr. Carton kay Caden kung first time niya ba itong makita. Sumang-ayon si Mr. Caden, alam niyang siya ay isang researcher sa isang dayuhang kumpanya ng parmasyutiko, ngunit hindi pa niya ito nakita noon. Niyakap niya ng mahigpit si Jiwoo at sinambit na siya ay nag-grown so big. Tinanong niya ang kanyang ina kung ano ang nangyayari, ngunit hindi man lang ito ipinaalam sa kanya, at tinanong kung kailan siya dumating sa Korea. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na mayroon siyang mga bagay na dapat asikasuhin. Kaya't dumaan siya muna habang nasa lungsod, tiningnan niya siya at kinakabahan siya kung may mali. Tinanong ng kanyang ina kung mayroon hindi magandang nangyayari sa mga araw na ito kaya nakatingin siya ng ganoon. Hindi maintindihan ni Jiwoo ang tanong at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang kanyang ina na nagsabi na siya ay mukhang napakahusay na may maliwanag na mukha na puno ng mataas na espiritu. Habang nakaupo silang dalawa sa sofa, sinabi ni Jiwoo sa kanyang ina ang tungkol sa Oiken, dahil siya ay nasa kakaiba, at marami pang katulad niya sa buong mundo. Ang kanyang ina ay naging malungkot na malaman na siya, sa kalaunan, ay ayos lang siya bilang Oiken. Nagulat si Jiwoo nang malaman na alam na ito ng kanyang ina noon pa, ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na alam niya ito bago pa ito naging Oiken. Dahil alam niya na siya ay isang researcher sa isang kumpanya ng parmasyutiko. At may mga bagay na nadatnan niya habang nagtatrabaho doon. At ang pagkakaroon ng Oiken ay isa sa mga bagay na natutunan niya. Noon niya nalaman na ang kanyang anak ay Oiken. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit hindi niya sinabi sa kanya. Sinabi ng kanyang ina, pinag-isipan niya kung paano niya sasabihin sa kanya. Ngunit ang mundo ng mga Oiken ay alam niya na mapanganib. Moreover,
Hindi siya sigurado kung kakayanin ba niya ang malupit na kapaligiran na yon, ngunit ayaw niyang itago siya muli. Alam kung paano siya nagpapatatag hindi pa nagtatagal, ngunit pagkatapos niyang makita siya, naisip niya na ang lahat ay maaaring magkaroon apprehension, dahil matagal na niya itong nakikitang good vibe. Natawa si Jiwoo, hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na hindi pa rin niya maiwasang mag-alala tungkol sa kanya. Sinabi ni Jiwoo sa kanyang ina na huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil mas mabuti na siya kaysa dati. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang isang tagapagturo na gumagabay sa kanya sa pamamagitan ng mga kaibigan na binuo niya. Gulat na gulat ang kanyang ina nang marinig na kaibigan lang ang sinabi niya. Biglang tumunog ang kampana at sina Jesok, Won, at Saban ay biglang pumasok sa loob. Sinabi ni Jesok kay Jiwoo na narinig niyang nanalo siya sa mga hakbang ng sneaky tricky moves. Sumigaw si Subbib sa kanya at tinanong kung bakit hindi niya tinitingnan ang kanyang telepono. Bigla silang nakakita ng isang babae na nakaupo kasama si Jiwoo. Tinanong siya ni Jesok kung may bisita ba siya, o habang si Saban ay nagtanong tungkol sa ginang, habang inaakala niyang nakita na niya ito sa isang kung saan at sinabi sa kanila ni Jiwoo na siya ang kanyang ina. Nagulat silang lahat nang malaman nilang may nanay si Jiwoo. Napangiti ang ina ni Jiwoo, at sinabing natutuwa siyang makilala silang lahat. Nag-hello silang lahat at yumuko. Ipinakilala silang lahat ni Jiwoo habang sinasabi niya bawat pangalan ng bawat isa kanyang ina. Ang isa ay si Jesokyu, ang pangalawa ay si Won at ang pangatlo ay Sabbin. Nasa sabik ang ina ni Jiwoo na makilala ang kanyang mga kaibigan. Dahil ito ang unang pagkakataon na ipakilala siya ni Jiwoo sa kanyang mga kaibigan. Kaya hindi niya alam kung paano tutugan at tratuhin silang lahat. Hiniling din niya sa kanila na unawain kung may pagkukulang ba siya. Sinasabi nila sa kanya na lahat sila ay nasa parehong yugto, dahil hindi rin sila nakapagpakilala ng isang kaibigan sa kanilang mga nanay, tumawa silang lahat. May gustong sabihin ang ina ni Jiwoo pero nag-aalangan at siyang sabihin, iniisip ng nanay ni Jiwoo kung dapat niyang gawin ito. Sinabi sa kanya ni Suba na dapat ay mas mahusay na sabihin ang mga bagay. Sinabi ng ginang na dumating siya ng walang kadala-dala kahit anong makakain man lang na maiaalok niya sa kanila ngayon. At apologistas dahil kaya niyang magluto ng kahit ano para sa kanila. Sinabi ni Jesok sa kanya na huwag mag-alala. Iginiit din ni Saban na huwag mag-alala dahil maaari namang umasa sa delivery food. Sinabi ni Won na gusto na naman niya ng Jjimin food. Habang kumakain sinabi ni Sabbin na kilala si Jiwoo na pala kaibigan. Sinabi din niya na marami ang nagmamahal sa kanya sa academy. Dagdag pa niya siya ay napakalakas. Nahihiya si Jiwoo at sinabing hindi siya malakas. Sinabi naman ni Jesok kung ano ang tawag sa mga malakas na natalo niya. Nang tingnan ng ina si Jiwoo, naalala niya ang dating Jiwoo na kilala niya. Na malimit na makikitang nag-iisa at malungkot. Biglang naputol ang pag-uusap sa pagtunog ng doorbell. Tumayo si Jesok upang tingnan kung sino ang tao doon. Ipinakilala ni Kaden ang kanyang sarili sa ina ni Jiwoo na siya ang mentor ng kanyang anak. At gayon din ang kanyang ina. Nagpapasalamat siya sa kanyang kabutihan sa paggabay sa kanyang anak. Sinabi ni Mr. Kaden na bumisita lang siya saglit at siya ay aalis din. Nagpasalamat sa kanya at sabihin sa kanya na bibisita siya kung alam niya ng mas maaga at nakipagkamay sa kanyang ina. Habang si Mr. Cartin, tinitingnan nito na parang may mali kay Cade, dahil hindi pa nila siya nakitang nagbaw ng kanyang ulo kahit kaninong top 10 malakas na pag-uugali tulad ng ganito. Sa kabilang banda, habang nakaupo si Hae-young-yu sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jesok na nagpaalam sa kanya tungkol sa pagdating ng ina ni Jiwoo. Habang si Jae-young-yu ay nasa labas at inaalarma ang doorbell, lumabas si Jiwoo para tingnan kung sino ang nasa pintuan. Siya ay masaya na malaman na ito ay Jae-young-yu. Tinanong niya kung ano ang nagdadala sa kanyang bahay habang binubuksan ang pinto. Sinabi ni Jae-young-yu na napadaan niya sa lugar. Ibinigay niya sa kanya ang basket ng prutas na dala niya. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na hindi na kailangang dalhin ang basket. At dinala siya sa kanyang bahay. Dahil nakaupo na silang lahat sa bahay niya. Nagulat silang lahat nang makita si Jang-yu doon. Ipinakilala ni Jiwoo ang kanyang ina kay Jang-yu. Sinabi niya sa kanyang ina ang tungkol kay Jae-young-yu. Dahil siya ang nakatatandang kapatid na babae ni Jesok at siya ang chairman ng Awakens organization na tinatawag na Chanoa. Sinabi niya, ang kanyang ina, na hinawakan siya nito ng napakalakas dahil hindi niya alam kung ano ang pag-aakala niya bilang isang O-icon. Nahihiya si Jae-young-yu at sinabihan siyang huminto, dahil higit sa sapat na ang ginagawa niya niyang pagpapakilala para sa kanyang ina,
Nagpasalamat ang kanyang ina sa pag-aaruga kay Jiwoo at hinayaan pa niya itong sumali sa Awakens Academy. Muli at paulit-ulit na nagpapasalamat kay Jang Yu sa napakaraming ginawa para sa kanyang anak, ngunit sinabi sa kanya ni Jang Yu na huwag siyang pasalamatan, dahil responsibilidad niyang gawin ang lahat ng iyon kay Jiwoo. Sinabi ni Jiwoo sa kanyang ina na si Jang Yu ang pinakamakapangyarihang O-Icon sa bansa. At ang Shenhua ay kilala bilang ang pinakamakapangyarihang organisasyon, at siya ang pinuno. Napapahanga ang kanyang ina na malaman ang lahat ng iyon tungkol sa Jang Yu. Sinabi ni Jiwoo sa kanyang ina na kunin ang mga dala ni Jang Yu na ilan sa mga prutas. Hiniling sa kanya ng kanyang ina na manatili sa kanyang kaibigan dahil gagawin niya yun para sa kanya. Habang may nakakailang nakatahimikan doon, umupo si Jang Yu sa sofa malapit kay Jesok. Tinanong siya ni Saban kung bakit siya naparito. Tumugon si Jang Yu na napadaan lang siya sa area. Kaya dumaan na siya, kaya't iniisip ni Jesok na nagsasabi siya ng totoo. Sa kabila ng sinabi nito sa kanya ang tungkol sa pagdating ng nanay ni Jiwoo. Ngunit nagtataka siya kung paano posible na siya ay nasa lugar na, at mga bagay tungkol sa kung ano man ito ay nagkataon o iba pa. Biglang lumihis ang leeg ni Jesok sa gilid. Nagagalit siya habang hinaharap si Saban, at sinabing parang ngayon na ang funeral ni Sabin. Tinanong siya ni Saban kung gusto niyang gawin niya ang makang sa ibang paraan. Hiniling sa kanya ni Jesok na esmak ang kanyang leeg at Saban ay enismak ang kanyang leeg. Pero hindi naging maganda, hiniling niya sa kanya na hayaan siyang subukan muli gaya ng pag-smak niya sa kanya. Si Jiwoo at ang kanyang ina ay nagdadala ng mga prutas sa kanila habang sila ay nakaupo. Habang sina Saban at Woon ay kasama si Jesok. Habang sinusubukan nilang ayusin ang kanyang leeg, napahinto si Mr. Carton sa kaguluhan dahil sa mga tao sa paligid. Sinabi ng nanay na Jiwoo na gusto niyang manatili pero kailangan niyang umalis. Tinanong ni Jiwoo ang kanyang ina kung aalis siya at sinabi nito sa kanya na mabilis lang siyang bumisita kaya kailangan niyang umalis. Ngayon ay pinahahalagahan niya ang lahat ng mga ito, ang makita si Jiwoo ay walang hanggang kasiyahan sa kanya. Sinabi niya na siya ay palaging nag-aalala at kinakain ng kanyang takot. Sinabi niya sa kanila na siya ay nagsusumikap upang mahanap ang underling core sanhi ng kanyang kakayahan upang siya ay pagalingin ito. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula siyang magtrabaho sa kanyang kasalukuyang trabaho. Ngunit ang batang lalaki na nasa harapan niya ngayon ay hindi ang batang lalaki na lagi niyang nakikita, ngunit ang Jiwoo na lagi niyang gustong makita. At hindi nagtagal bago niya napagtanto na nagbago na siya at lahat ng kredito ay napupunta sa kanila. Sinabi pa niya na bilang kanyang ina, hindi niya alam kung paano sila pasasalamatan. Yumuko siya sa harap nila at sinabing patuloy siyang magtitiwala kay Jiwoo at sa kanilang pagkakaibigan. Habang tinitingnan nila ang kanyang tahimik at nakikinig sa kanya, pagkaraan ng ilang oras, kasama ni Jiwoo ang kanyang ina upang magpaalam, hiniling niya sa kanya na bumalik at sinabihan siya ni Jiwoo na ihahatid siya nito sa kanyang sasakyan. Ang kanyang ina ay nagsagets na bumalik sa kanyang mga kaibigan at huwag hayaan ang mga iyon na naghihintay sa kanya. Dahil kaya niyang pumunta sa kotse niya mag-isa. Dahil hindi siya sanggol, hinawakan niya ang kamay ni Jiwoo at sinabi niyang alam niya kung gaano kadelikado ang mamuhay mag-isa bilang isang O-Icon 1. At na dapat niyang sundin ang mga alituntunin bilang O-Icon dahil alam niya ang batas gaya ng alam nila, at isaalang-alang ang kinakaharap na panganib na mawalan ng buhay anumang oras. Siya rin ay natatakot na maaaring mangyari ang mga bagay na yun. Sinabi ng ina ni Jiwoo na alam niya ang mga bagay na yun. Ang katotohanan na pinili niyang mabuhay bilang O-Icon 1. Ibig sabihin na determinado siyang manindigan sa kanila. Nag-sorry si Jiwoo sa kanyang ina na nagiging emosyonal at masaya, at hiniling sa kanya na huwag mag-sorry, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na kumuha ng ownership sa kanyang buhay, kaya mag-iingat siya. Nagpasalamat si Jiwoo sa kanyang ina at niyakap siya. Habang yakap-yakap siya, sinasabi sa kanya na lumaki na siya ng husto. At hindi siya maaaring naroroon upang suportahan siya. Hiniling ni Jiwoo sa kanya na huwag sabihin ito, at wala siya sa tabi niya para poprotekta siya. Sa kabilang banda, si Mr. Lumilitaw si Cartin bahay ni Jiwoo, iniisip na dapat din siyang makipagkilala sa ina ni Jiwoo. Ito ay awkward para sa kanya na parang wala siya. Lahat sila ay tumingin at nagsasabi na nanay ni Jiwoo ay matagal nang wala. Nang marinig ito ni Mr. Cartin, nagalit siya at umalis doon binagsak ang pinto. Lahat sila nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya. Pinuntahan ni Jiwoo ang kanyang ina, at hiniling siya ng kanyang ina na umuwi na.
Habang hinihintay siya ng mga kaibigan niya doon, hiniling ni Jiwoo sa kanyang ina na mag-ingat at nagpaalam. Habang nakatayo doon ang nanay niya, biglang may tumawag sa kanya mula sa likod sa kanyang pangalan, si Dr. Yu Jang Keng. Tinanong siya ng mama niya kung si Rui siya, sinabi ng lalaki na wala siyang idea na siya ang ina ni Jiwoo. Tinanong ng mama ni Jiwoo si Rui kung paano niya nalaman ang tungkol kay Jiwoo. Sinabi niya na sila ay nagkaroon ng isang maliit na insidente. Tinanong siya ng doktor na si Yu Jang Keng kung may nagawang kakilakilabot si Jiwoo o gumawa si Jiwoo ay may nagawang pagkakamay. Tulad ng mga sinabi ni Rui na ito ay kabaligtaran at ang pagkakamali ay ang kanyang anak. Tinanong siya ng Dr. Yu Jang Keng kung ano ang pagkakakilala niya at kung ngayon ang lahat ay settle na. Sinabi ni Rui na ang lahat ay settle na ngayon, medyo gamon ang loob niya. Tanong ni Dr. Jayong sa kanya, medyo matagal na. Kaya sinabi sa kanya ni Rui na siya ay mas mahusay kaysa noong siya ay nasa lugar na yun. Sinabi sa kanya ni Dr. Yu Jang na naroroon pa rin ang kanyang mga scars, at sinabi sa kanya ni Rui na nabubuhay pa siya dahil lamang sa kanya, kaya hindi na kailangang makaramdam ng guilty. Nang malapit nang umalis si Rui, tinanong siya ng doktor na si Yu Jang kung babalik ba siya doon. Sinabi niya na dapat siyang bumalik at hilingin sa kanya na huwag mag-alala, dahil hindi niya sasabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang relasyon kay Jiwoo at ilihim ito. Pinasalamatan niya ni Dr. Yu Jang bago umalis. Sa kabilang banda, abala si Jiwoo sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan. Kasabay nito, itinuro ni Mr. Kayden na huwag isipin ang tungkol dito mamaya at sabihin sa kanya na ibigay ang lahat ng mayroon siya. Habang si Jiwoo ay nagsasanay gamit ang lahat ng kanyang kasanayan. Samantala habang siya ay napagod, siya ay nakahiga sa sahig. Sinabi ni Mr. Cartin na ang patuloy na napapanatili ang bilis. Pagkatapos makamit, ang momentum na yon ay super impressive. Ngunit medyo hindi kaaya-aya, dahil ito ay darating at umalis, sinabi ni Mr. Kayden sa kanya na alam na niya ito. Habang si Mr. Cartin ay transform sa anyong tao, habang binubuksan ni Jiwoo ang isa sa kanyang mga mata, nakikita niya na si Mr. Cartin ay nakatayo sa kanyang harapan, at hiniling niya kay Jiwoo na manatili habang iginagalaw niya ang kanyang kamay pasulong kay Jiwoo. At si Jiwoo gamit ang kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay sasabihin sa kanya na idilat ang kanyang mga mata, at kanyang napagpasyahan na ang core ay lahat gumaling, kaya walang karagdagang paggamot na kinakailangan. Yumuko si Jiwoo sa kanyang harapan, at nagpasalamat sa kanya. Si Mr. Kayden ay mga tanong kay Mr. Cartin kung hindi na nila kailangan pang magbantay. Kung saan sinabi ni Mr. Cartin na hindi siya kailangan gamutin pa. Habang may iniisip si Jiwoo, tinanong siya ni Mr. Cartin kung ano ang dahilan ng kanyang pag-Simon-got. Sinabi ni Jiwoo na hindi naman ito espesyal. Kakaiba ang nararamdaman niya. Tinanong siya ni Mr. Cartin ng dahilan niyan sa mahabang panahon ng panggagamot niya sa kanya, at sinabi niya na kakaiba ang pakiramdam niya. Nakikinig si Mr. Kayden sa kanilang dalawa. Sinabi ni Jiwoo na hindi ito ang iniisip niya, at nagtanong si Mr. Cartin kung bakit. Sinasabi sa kanya ni Jiwoo na dahil fully recovered na siya, maaari nang umuwi na si Mr. Cartin. Pumayag si Mr. Cartin at sinabi niyang siguradong uuwi siya o kung ano pa ang inaasahan ni Jiwoo mula sa kanya. Tinanong niya kung inaasahan niyang manatili siya sa isang lugar kapag hindi na siya kailangan, at lumabas ng basement. Ipinaliwanag ni Mr. Kayden kay Jiwoo na malaki ang nagawa ni Mr. Cartila para sa kanya. Ang dahilan kung bakit ginagamot ni Cartin ang iba ay may kinalaman sa kanyang pagkatao, ngunit dahil din ito sa kanyang kapangyarihan. Sinabi pa niya sa kanya na si Cartin ay gumagamit ng isang piraso ng kanyang enerhiya kapag siya ay gumagamot ng sinuman. At sa panahon ng paggamot, siya ay nagiging kumpletong mahina. Moreover, mayroon ding mga tao na gustong makipaglaban kay Mr. Cartin. Kaya nagsasagawa siya ng isang napakalaking panganib para sa kanyang sarili kapag ginagamot niya ang isang tao. Sa kabila ng lahat ng yun, ginamo niya ang kanyang core at iba pang mga pinsala. Mr. Cartila, nakatingin sa langit, ang mga bagay-bagay ay nauwi sa isang maliit na awang salita dahil hindi niya iniisip na umalis, dahil marami pa siyang dapat i-research kay Kayden at sa kanyang katawan ng pusa, at nararamdaman pa niyang hindi siya handang umalis. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, dahil maaari siyang bumalik at sabihin kay Jiwoo na pinaplano niyang manatili pa ng kaunti pa. Dapat niyang sabihin ang pangangailangan para magpapakain sa mga kuting habang sila ay nagsasanay sa basement. Napagtanto ni Mr. Cartin na kailangan ng tagapagpakain ng pusa. Regular rin siyang nakikipaglaro sa kanila para maibsan ang stress nila.
Biglang lumapit si Jiwoo doon at tinanong si Mr. Carton kung pwede pa ba siyang manatili at kung okay lang sa kanya. Nalulungkot daw siya na makita siyang ganito, dahil natutuwa siya sa paglalaan ng oras sa kanyang poder at tinanong siya muli kung isa sa alang-alang niya ang manatili pa ng kaunti. Pumayag si Master Carton dahil sa pagpilit ni Jiwoo, natutuwa si Jiwoo na malaman na hindi niya sila iiwan. Tinanong ni Mr. Carton si Mr. Caden kung paano niya natagpuan ang kanyang apprentice. Sinisikap ni Mr. Caden na ilipat ang kanyang sarili sa kanyang anyo ng tao, ngunit hindi niya magawa dahil Rek-OV ay humihina. Samantala sina Carton at Jiwoo ay lumitaw doon. Tinanong ni Mr. Carton si Caden kung mabagal ang kanyang paggaling. Sagot ni Mr. Caden, ayos lang ito hanggang sa kamakailang hindi siya makaabante na parabang nabangga siya sa pader. Sabi ni Mr. Carton sa kanya, dahil hindi ganoon kadaling makabangon mula sa isang pinsalang muntik na niyang ikamatay, tinanong ni Jiwoo si Mr. Carton kung mapapagaling niya si Mr. Caden. Tinanong siya ni Mr. Carton kung bakit niya gagamutin si Mr. Caden. Sagot ni Jiwoo na siya ang pinakamagaling na manggagamot sa mundo. Nagiging masaya si Mr. Carton nang marinig ito mula kay Jiwoo, ngunit sinabi ni Caden kay Jiwoo na hindi ito simple. Dahil kung gagamutin niya ito kailangan niyang bayaran ang kanyang serbisyo. Sinabi ni Carton kay Jiwoo na kailangan niyang magsakripisyo para magamot si Mr. Caden. Dahil napakalaki ng kapangyarihan ni Mr. Caden, magiging mabigat at malawak ang sasakupin nitong enerhiya, dahil sa sakop ng intensyon ng repulsion force. Ito ay magiging lubhang mapanghamon para sa kanya at mangangailangan ng malaking halaga ng kanyang kapangyarihan. Bilang karagdagang lakas sa mga awakens tulad ni Mr. Caden, mas epektibo na hahayaan siyang kusang maghilom ang pinsala at sa gayon ay hindi gugugol ng malaking oras. At ito ay mas magiging mahalaga. Sinabi ni Mr. Carteles kay Mr. Caden na ang kamakailang pagbagal sa kanyang paggaling ay dahil sa antas ng kanyang injury ay na-extensible. Ngunit ito rin ay probablemente dahil sa natitirang kapangyarihan ng pag-atake o sa kanyang katawan ay nagbanggaan sa kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Mr. Caden na ito ay totoo. Tinanong sila ni Jiwoo dahil lagi siyang interesadong malaman kung paano siya nagpapatuloy dahil sinasabi ng lahat na si Caden ay isa sa pinakamalakas sa mundo. At ito rin ang nakita niya sa kanya. Ngunit hindi niya maiintindihan kung paanong si Caden ay napapanatili niyang masustain ang isang nakamamatay na injury. Sinabi sa kanya ni Mr. Caden na ito ay tungkol sa oras nung nakilala niya siya, dahil sa nakaraan, si Mr. Caden ay may hamon at ang isa ay laban sa mga numerosong malakas na awa icon, habang iniisip niya sa isang punto na wala na siyang malalakas na makakalaban. Kaya hinamon niya ang top 10 sa mundo, ngunit walang sino man sa kanila ang tumanggap nito. Ang hamon niya na lumaban dahil sa kabila ng labas, walang bagay sa kanila. Para sa kanila, iyon ay isang labanan lamang na kailangan nilang manalo, nang hindi malinaw ang dahilan, dahil kung matatalo sila ang lahat sa kanila ay mawawala. Bilang karagdagan, mangangailangan sila ng mahabang panahon upang makabawi mula sa pisikal na pinsala na maaaring magdulot sa kanila ng madaling biktima ng iba pang nangungunang top 10, samasang-ayon si Mr. Caden, sa kung ano ang sinasabi Mr. Carton kay Jiwoo. Gayunpaman sinasabi ni Mr. Caden kay Jiwoo sa kanya na kahit gaano pa niya sila i-provoke, hindi man lang makakurap ng mata o ni hindi mag-abala na tumanggap sa kanyang hamon. Nagpasalamat si Mr. Carton kay Mr. Caden ay isang malupit na trabaho noon na gumulantang sa lahat. At sigurado siyang gustong talunin ng top 10 ang sa kanya kakayahan. Sinabi ni Mr. Caden na lumipas ang panahon nang walang kahit isang bato mula noon. At nang siya ay malapit ng sumuko sa pakikipaglaban sa kanila, narinig niya ang balita na ang tatlong nangungunang 10 ay nagtitipon sa isang lugar para sa ilang kadahilanan. Tinanong siya ni Mr. Carton kung nais ba ni Mr. Caden para makipag-away sa kanila. Sumang-ayon si Mr. Caden dahil ito ay isang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Sinabi ni Mr. Carton sa kanya na palagi niyang iniisip kung paano siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban sa nangungunang 10 kung sila ay lagi siyang tinatanggihan. Sinabi sa kanya ni Mr. Caden na ginawa niya ang lahat, nagpasya na siya na manguna na sila. Na lagi siyang naghihintay sa lahat ng oras na yun. Magiging curious si Jiwoo sa nangyayari. Sinabihan siya ni Mr. Caden ng 3 hampas sa kanya. Tinanong siya ni Mr. Cartilla kung may death wish ba siya. Tinanong sila ni Mr. Caden tungkol sa kung sino ang mag-aakala na ang 3 top awakens ay magsasama-sama ng ganoon, lalo na pagkatapos siya tanggihan ng paulit-ulit sa mahabang panahon. Ni hindi man lang naguguluminahanan kung ano ang ninanais niya. Tumalon lang silang lahat sa kanya at ito ay isang mababang termino ng kahihiyan para sa kanila.
Nangyaring nakalipas na, ngunit sinubukan niyang kunin ang lahat ng ito, ngunit hindi lang ito nagawa. Kaya pala hinayla niya, siya ay nagtuturo kay Jiwoo na huwag kalimutan na siya ay isang apprentice ng isang lalaki na tumalo laban sa 3 nangungunang 10 Oikan ng sabay-sabay. Sinabi ni Mr. Cartin na napaka-pathetic naman. Samantala nagpabatid si Hayek kay Jiang na mas mahusay na isang bankero sa pandaigdigang top 50 ang nakumpirma na nakapasok sa bansa. Tinanong siya ni Jiang kung bakit gayong siya ay isang veterano sa kanilang bansa, dahil narinig niya na ang veteranong yun ay laging galit na Oikan 1, na pumukaw sa kanyang atensyon, habang si Mr. Hayek ay pinipilit na matukoy kung ano ang dahilan ng kanyang pagparito sa kanilang bansa, ngunit pinaghihinalaan nila na ito ay dahil kay Mr. Caden. Tulad ng alam nilang lahat, ang bagay ay palaging may masamang pakikitungo kay Mr. Caden. Habang si Vader ay pumasok sa bansa, sa kanilang pagkakaalam ay may hindi maganda sa pagitan nila ni Mr. Caden. Iniisip niya ni Vader na may kailangang bayaran siya para sa panghihimasok sa kanyang buhay. Sinabi ni Mr. Suman na napag-alaman siguro niya na si Caden ay nasa bansa, gayon din ang kanyang apprentice. Gaya ng sabi ni Vader, naniniwala siya na ang kanyang grupo ang siyang nagkalat ng impormasyon. Pumayag naman si Mr. Suman dahil tama ito, at iniisip niya kung yun ba ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kanila. Dahil nais niyang ipamalas ang kanyang enerhiya, na gumawa ng eksena, bago harapin si Mr. Caden. Hiniling sa kanya ni Vader na magharap ng isa para makalaban niya. Sinabi ni Mr. Suman na ibibigay niya, at hiniling sa kanya na alalahanin na sinuman sa kanila kung hindi ay gagawa siya ng kakaiba, upang ang grupong ito ay maalis mula sa ibabaw ng mundo, at isinara ang pinto. Bumangon si Mr. Suman, at malungkot na isipin na dumaan ang kanyang mga kapatid, upang kagatin sila. Habang nasa bahay ni Jiwoo, si Jiwoo ay nagpapakain ng kanyang mga pusa. Kasabay nito sina Mr. Caden at Mr. Carton ay namamahinga. Biglang tumunog ang doorbell at tiningnan ni Jiwoo ang pinto mula sa screen, at ito ay si Sachin. Nagtanong si Jiwoo kung gusto niyang pumasok sa bahay. Sinabi niya na dapat nang kalimutan ang mga naganap sa pagitan nila. Naparito lamang siya upang mag-iwan ng mga salita. Tinanong siya ni Jiwoo kung may gusto siyang sabihin sa kanya. Ipinaalam ni Jiwoo na ang ilang mga rangkang sa mundo na pinangalan ng Vader ay dumating ng hindi inaasahan. Si Mr. Caden ay binabigla nang marinig niya ang pangalan na Vader. Sinabi ni Sachin na interesado siya kay Jiwoo at sa kanyang mentor. At nananakot na kapag hindi niya nakaharap ang mga ito, sisirain niya ang bigdo. Sinabi ni Mr. Caden kay Sachin, paano kung hindi sila pumayag? Kahit na nagbanta siyang aatake ng malaki. Pumunta si Sachin kay Mr. Chairman habang siya ay nakaupo sa kanyang upuan, sinabi niya sa kanya na narinig niya na dumating si Vader. Tinanong din siya nito tungkol sa kanyang pakay sa bigdo. Dahil hindi sumagot ang chairman, muli siyang tinawagan, kung saan sinabi sa kanya ng chairman na guest siya, may karapatan siyang malaman ang tungkol dito. Sinabi niya yun kay Sachin, at hiniling niya na dalhin nila si Jiwoo at Mr. Caden. Tumatawa si Sachin habang nakikinig siya sa kanyang sinasabi at nagtanong kung may kabuluhan siya, dahil hinihiling niya na dalhin sa kanya si Caden, kahit hindi nasaklaw ng kanilang tungkulin. Nalulungkot si Mr. Suman. Gaya ng sabi niya, ito ay realidad, dahil nakatira sila sa isang mundo kung saan kapangyarihan ang lahat. Kaawa-awa para sa kanila dahil nawalan sila ng kanilang kapatid, na kanilang pinakamahalagang pag-aari, at wala silang kahit na anong mga lead sa pagsusuot ng kanyang mga ama. Hindi nila alam kung paano pa ito malalampasan. Nagtanong si Sachin kay Mr. Suman kung ang lahat ba ng nagaganap ngayon ay may kinalaman ng kanyang ama. Hindi siya sinagot ni Mr. Suman, ngunit sa conclusion ni Sachin, na ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang ama at sinabi kay Jiwoo na siya o ang kanyang tagapagturo ay dapat pumunta sa kanya ng idirekta. Dahil ayon sa kanya ay hindi niya iniisip na ang kanilang kahirman ay may anumang intensyon na gawin yon. At ginagarantiyahan siya na kung wala sa kanila ni Caden at Jiwoo ang magpapakita kay Vader. Sabihin nila kina Caden kung saan ang lugar ni Vader. Naiintindihan niya na pinuprotektahan niya si Jiwoo. Kung sila ay pinag sa walang bahala nila ito, ganoon din ang mangyayari dahil pagkatapos niyang burahin sa mundo ang grupong ito. Pupunta siya sa susunod na grupo para muling burahin ito. Kaya nagsasabi si Sachin na nauna siyang pumunta kay Jiwoo kaysa kay Vader. At ang pagkuha sa panig ng kanyang mentor ay isang bagay na gusto niyang iwasan hanggat maaari. Pagkatapos niyang sabihin ay lumabas na siya ng bahay. Sinabi ni Mr. Carton kay Mr. Caden,
Ngunit ito ay napakahusay dahil ang labanang darating pagkatapos niya ay ang huling bagay na kailangan nila ngayon. At umupo din si Jiwoo sa tabi niya. Tinanong niya sila tungkol kay Vader at kung sino siya. Sinabi ni Mr. Cartin na si Vader ay isa Grand List mula sa top 50 sa mundo. Patuloy na tinanong siya ni Jiwoo kung bakit hinahanap ng isang tulad niya si Kaden. Sinabi ni Mr. Kaden na hinahabol siya dahil gusto niyang lumaban sa kanya. Binanggit na ni Mr. Kaden na minsan na niyang natalo si Vader. Ang laban na yun ay nag-iwan sa kanya ng isang permanenteng peklat, at mula noon ay kumilos na siya na parang si Mr. Kaden ang kanyang pinakamalaking kaaway. Ipinaliwanag pa ni Mr. Cartin na hindi nagustuhan ni Vader kung paano naging tanyag si Kaden para sa pagkuha sa iba pang World's Top 100 Awakens. Kaya't napagdesisyonan niyang haminin si Kaden sa kanyang sarili para lang matalo. Ang buong mundo ay nabigla sa sobrang pag-overturn ng lakas, dahil kahit na ang Avatar ay nasa ranggo sa 50. At para malinaw na ang kaganapan ay gumawa ng isang malaking pagkakakilala. Pinakamalaking dahilan kung bakit nakuha ni Kaden ang pagkilala sa buong mundo na pinakamalakas na O-Icon. Napagtanto ni Mr. Cartin na dapat na aware si Vader sa mga pinsalang natamo ni Mr. Kaden sa sandaling ito kaya nakita niya ito bilang isang beses sa isang buhay na pagkakataon na kanyang hinihintay. Sinang-ayunan niya yon dahil ganoon din ang iniisip niya para kay Vader na kilala nila. Tinanong siya ni Mr. Cartil kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Sinabi ni Mr. Kaden na hahayaan niyang dalhin yon. Nakikinig si Jiwoo, at sinabi sa kanila ni Jiwoo na hindi pa lubusang humihilom ang kanyang mga pinsala. Tinanong ni Mr. Kaden si Jiwoo kung hindi pa ba niya nasasabi sa kanya na hindi niya kailanman tinatanggihan ang anumang hamon. Pinayuhan niya si Jiwoo na ihinto ang pag-aalala tungkol sa kanya at tumuon sa kanyang pagsasanay. Pumasok si Jiwoo at isinara ang pinto. Tinanong ni Mr. Cartin si Mr. Kaden kung sigurado ba siyang lalabanan niya si Vader, dahil tama na natalo na niya ito dati, ngunit hindi may aalis na nasa top 50 pa rin siya, dahil baka mahirap sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sinabi ni Mr. Kaden, wala siyang choice dahil hindi siya makakatakas at kailangan niyang gawin ito. Gusto niyang ipaalam sa mundo na malakas pa rin siya, dahil ito lang ang tanging paraan para hindi na maulit ang mga bagay na ito sa laban. Sa panahon ng labanan, habang umaagos ang dugo mula sa anyong tubig, hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Dahil mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan na ang isang tulad niya ay natalo ng tulad niya. Akala niya isa lang siyang bagay na nakalutang sa top 100. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na ito ay medyo libangan para sa kanya makipag-away kay Vader. Naging aggressionist si Vader habang iniisip niya kung para sa kanya ang buong laban ay isang joke. Habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mukha, sinusuri niya ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pagpahid, sa isang kamay sa punto kung saan umaagos ang dugo. Pagtingin niya, may peklat sa kanyang mukha. Laking gulat niya nang malaman na may gallows sa maganda niyang mukha. Sinabi sa kanya ni Mr. Katen na ang peklat sa kanyang mukha ay mas shocks kaysa sa katotohanan na siya ay natalo lamang sa kanya. Tinanong siya ni Vader kung paano niya nalaman ang katotohanan. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na maaaring narinig niya na siya ay mukhang disente. Para sa isang gising at sinabi niya sa kanya na wala siya kahit saan malapit level ni Cartin. At sumigaw ng kanyang pangalan bilang si Kaden Drake. Habang nakaupo sa mataas na lugar, inaalala niya ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Iniisip niya, kanina pa niya hinihintay na makipagbalikan sa kanya, ngunit hanggang ngayon ay hindi dumating ang pagkakataong yun. Hanggang ngayon kahit siya ay nasugatan na halos ikamatay niya, tinawag niya siyang tanga. Sa pagsasabing dapat ay naglaro siya ng ligtas para sa isang katulad niya na may kasing daming kaaway na gaya niya, at nagpasya siyang patayin siya sa pagkakataong ito anuman ang mangyari. On the contrary sa Jewish house, si Mr. Cartilla ay abala sa ibang mga pusa, at si Go ay naghihintay kay Mr. Kaden. Tinanong niya ni Mr. Cartin kung si Mr. Kaden, kung magiging okay din siya. Sinagot ni Mr. Kaden na walang dapat ipag-alala kung nasa maayos na kalagayan si Kaden. Ngunit ngayon ay isang kakilakilabot na panahon para sa bagay na ito. Ang pinakamahusay na magagawa niya sa puntong ito ay mag-focus at makuha ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayon ay matagal na siyang nakakulong sa basement. Habang nagtitipon si Mr. Kaden, ang lahat ng kapangyarihan niya na nakaupo sa basement. Nagtanong si Vader kay Mr. Suman kung kailan siya magdedesisyon na ilabas sina Kaden at Jiwoo. Tinanong muli ni Vader si Mr. Suman makukuha ba niya ang kanyang sagot. Habang si Mr. Suman ay sumagot na nagtanong-tanong na siya sa kanilang grupo.
Ngunit lahat sila ay nagsasabi na maghintay. At babalik sila sa siguradong kasagutan. At iniisip na napunta sila sa ganitong sitwasyon. Ngayon siya ay nagtataka, pagkatapos ay malalagay sa ganap na pagkawasak sa mga pag-atake sa nakaraan. Ang Korean Oicon 1 ay nakipag-allied sa Ayabang grupo para makaiwas sa mga panlabas na mga banta. Ngunit sa kasamaang palad sinira ng Bigdo ang ganap na tiwala at nilinlang sila ng walang kamalay-malay, at muli tinanong ang sagot mula kay Mr. Suman. Ikinalulungkot man ni Mr. Suman, ngunit nagdesisyon ang kanilang grupo na hindi tumugon sa kanyang hamon. Hindi niya kukonsintihin ang away na walang malalim na dahilan, hindi rin niya hahayaan na hindi manindigan para maitaguyod muli ang Bigdo. Mabubuhay siya upang talunin ang mga dakilang pangalan at tatayo laban sa kanyang kaaway. Para sa susunod pa na erasyon ay hindi ikahiya ang Bigdo sa hinaharap. Natatakot man si Mr. Suman na hindi niya mapagbigyan ang kanyang kahilingan. Nagagalit si Vader at pinapaulit kung ano ang kanyang pinagsasabi. Sinabi ni Mr. Suman na bagamat sa Bigdo nagmula ang impormasyon, hindi nila obligasyon na pagbigyan ng lahat ng kanyang demands. Moreover, sinabi niya sa kanya na ang Bigdo ay useless sa grupo na magbibigay sa hindi makatwirang kahilingan na tulad niya. Sinabi sa kanya ni Vader na hindi niya alam ang kanyang tamang lugar at tanungin siya kung pagbibigyan siya sa kanyang kahilingan. Dahil hindi niya sasayangin ang kanyang oras at enerhiya para haminin si Kaden ng walang valid na dahilan. Sinabi ni Vader kay Suman na buburahin niya ang kanyang lugar. Tinitiyak ni Mr. Suman na hindi niya ininvalido ang kanyang kahilingan. Gusto lang ipabatid ni Mr. Suman na ang walang kwentang demand ay hindi nila pinapahintulutan. Biglang sumulpot doon si Haiyang Yu at humingi ng tawad sa kanila nang siya ay dumating ng late. Ang namamagitan na si Suman ay nagulat na makita siya dahil sigurado siyang walang tutulong sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jiang Yu na nandyan siya upang manatiling tapat sa kanyang mga ipinangakong tungkulin. Sinabi niyang ang Bigdo, Ola, Mir, at ang Union na handang tumulong sa kanya. Ngunit kinuha niya itong pagkakataon na ito sa kanyang sarili, siya ay dumating upang ipakita sa mundo ang tunay na kapangyarihan ng mga Oicon ng Korea. Tinanong siya ni Vader kung sino siya, at sinabi niya kay Vader na ang pangalan niya ay Jiang Yu, at siya ang pinuno ng grupong Shenhua. Pilit niyang inaalala, dahil narinig na niya ang pangalan kung saan, naalala niya na ang pangalang iyon ay isang top rank ng South Korean at tinanong siya kung bakit siya pumunta doon. Sinabi niya sa kanya na narinig niya ang tungkol sa kanyang kamakailang mga utos at pagbabanta sa Bigdo. Kaya bilang isang Korean number 1 o Oicon 1, hindi niya makonsensya ang kasalukuyang sitwasyon at magdesisyon. Tumawa si Vader, at iniisip na ito ay walang kaparekan. At walang magagawa ang number 1 rank na ito, dahil para sa kanya ang numero ay bilang lamang na naglalagay ng label sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang kakaibang lakas. Sinabi ni Jiang sa kanya na siya ay may ibang pananaw. Na-surprise si Vader sa kakaibang perspective, na hindi niya batid kung ano ang ibig sabihin niya sa pagiging perspective. Ngunit natitiyak niyang dumating siya na naghahanda sa mga pagkakataong labanan siya. Iniisip ni Vader na hindi naman siya world ranker, at sino siya para haminin siya. Sinabi ni Jiang Yu na ang labanan siya ay hindi niya intention. Nais niya lang linawin na hindi niya dapat bantaan ang mga Oicon 1 sa kanilang lupain. Iniisip ni Vader na ang mga bagay na ito ay parang nawala na ang kanilang mga pandama o kinakailangang maging matured upang malaman niya ang sitwasyon. Gusto niyang sakupin ang lugar, kasama si Jiang Yu, at gawin silang alabok sa lugar. Si Jiang Yu ay lumikha ng espesyal na isolation sa lugar na yon. Nang makuha ni Vader ang espesyal na isolation, tinanong niya siya kung sino talaga siya at bakit hindi siya isang world ranker. Hindi nagbigay ng anumang sagot si Jiang Yu, ngumisi na lang si Vader at pinagsawalang bahala ang sagot. Si Principal Han ay nasa isang conference call kasama ang 4 na iba pa at tanungin sila kung paano yon. Kaya't ang isa ay nagtanong kung bakit sa tingin nila ay sinira ni Bigdo ang kanilang katapatan at nilinlang silang lahat, habang ang isa pa ay ang kanyang pagnanais na marinig ang kanilang mga dahilan. Sinabi ni Jiang Yu na walang tanong na hindi dapat pinagtaksilan ng Bigdo ang kanilang pagtitiwala, dahil babalikatin naman ang pananagutan ng natitira sa grupo at tawagan sila bilang kanilang kaaway nang hindi sila pinahintulutan na ibalik ang tiwala sa kabila ng pagkakaalam nila na ang pagkakamali ay mula sa kanilang pinuno at ilan sa mga kasama. Sumang-ayon ang 3 pang miyembro sa sinabi ni Haiyang. Tinanong din niya ang Principal Han tungkol sa kanyang mga saloobin sa bagay na yon. Pinangunahan ni Mr. Han, siya rin ay may kaparehong pag-iisip gaya ng sa chairman,
Anuman ang ginawa ng Vic ay hindi makatwiran, ngunit ang kasalukuyang pinuno, ang chairman na si Mr. Suman Cain, at ang kanyang mga tagasunod ay hinayla ang kanilang pinakamahusay na epekto upang manumbalik muli ang kanilang tiwala. Kaya ang conclusion ay ilalagay nila ang kanilang mga kamay sa bikdo. Kaya kailangan nilang hanapin ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito. Dahil ang kanilang kaaway ay isa sa mga nangungunang 50 sa mundo. Kaya dapat silang lahat ay manindigan. Dahil may posibilidad na mas malaki ang pinsala kung hahatakin pa nila ito, dapat nila siyang harapin ng buong puwersa mula sa bikdo. Dahil ito lang ang posibleng paraan, ang isa sa kanila ay nagmumungkahi sa kanilang harapan. Kaya't napagtanto niya ang panganib na may pasok niya ang kanyang sarili, sinabi ni Chairwoman Yu, sa kanila na gagawin niya ito ng mag-isa, at haharapin sila ng isa-isa, kaya wala nang ibang maglalakas loob na imbestigahan pa silang muli. Nagtataka si Principal Hunt kung ito ay dahil ang mensahe sa mundo ay magkakaroon ng higit na epekto kung ibababa niya sila ng mag-isa kaysa sa isang grupo. Kahit na yun ang kaso upang ipagpalagay ang pasanin sa pamamagitan ng kanyang sarili alam ang uri ng panganib. Ang mga aksyon ni Chairwoman Yu sa kanyang katayuan bilang ang pinakamakapangyarihan sa kanilang bansa. Inatake ni Vader si Chairwoman Yu, ngunit ang pag-atake na yun ay hindi man lang nakaapekto sa kanya. Nagulat si Vader na hindi man lang siya nakagawa ng kahit anong galaw sa kanya. At ang isang katulad niya ay hindi man lang kabilang sa world ranking sa alam niya. Sinabi ni Mr. Suman kay Jiang Yu na sasamahan siya nito, ngunit pinigilan niya ito dahil gusto niyang gawin ang misyon ng mag-isa, dahil iniisip niyang kailangan niyang gawin yun ng mag-isa para makita ng mundo ang kapangyarihan ng mga Oiken One sa Korea. Nagtataka si Mr. Suman kung bakit sinusubukan niya ipakita ang kanyang kapangyarihan sa buong mundo. Ngunit siya ay lalaban sa isang tao sa mundo top 50 at nagtataka kung ito ay magwo-work out o hindi. Napangisi si Vader, iniisip kung maasar ba siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagalit siya at tinanong ang chairman kung ang isang pinangalanang hindi katulad niya ay tatayo sa kanya ng mag-isa. Inaatake siya ng malupit habang sinasabi na wala itong laban sa kanya. Habang inaatake siya, naisip niyang isa itong hanggal na babae, ngunit bigla niyang nakita na muli itong nakaligtas sa pag-atake niya. Habang hinaharangan niya ito nang hindi man lang nakakakuha ng kahit isang pinsala. Nagmumungkahi si Jiang Yu na maging seryoso siya. Nang muli silang umaatake sa isa't isa at napagtanto ni Vader na hindi biro ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake, at iniisip na hindi niya inaasahan na makikipag-away siya sa ibang tao ng buong lakas kung saan ay dapat niyang isave ang kanyang lakas, para kay Mr. Caden at sa kanyang apprentice. Pinapahalagahan niya si Jiang Yu kung paano panghawakan ang kanyang kapangyarihan. At sinabi niya na matatamaan na siya ngayon ng seryoso dahil ang real deal ay magsisimula na. Muli itong inatake ni Vader, at hinaranggan ni Jiang ang kanyang pag-atake. Iniisip ni Vader kung mahaharangin niya muli ang kanyang pag-atake. Ngunit si Jiang, inaatake siya pabalik. At habang inililigtas niya ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake ni Jiang. Sa kanya, dumating si Jiang mula sa etaas upang atakihin siya. Napagtanto ni Vader na si Jiang ay higit pa sa ilang pinangalanang top 100. Ang kakayahan niya ay maaaring nasa isa sa world's top 50. Habang si Vader ay nakatayo sa lahat ng pagkawasak na dulot nila habang nakikipaglaban. Iniisip niya na napakalakas ni Jiang Yu. Si Mr. Suman, na nagmamasid sa kanila, ay nagsabi na alam na niya na siya ay makapangyarihan, ngunit hindi niya alam na siya ay ganoon kalakas dahil inilagay siya nito sa isang mahusay na pakikipaglaban sa isang mundo. Nagtataka si Vader kung paano ang isang lugar na tulad nito ay may isang kasing lakas niya habang nalaman niyang kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para harapin siya. Napagtanto niya na si Jiang Yu ay pinahahalagahan siya bilang siya ay makapangyarihan. Bilang karagdagan, mayroon siyang magandang hitsura na nababagay sa kanyang profile at gusto niya ito. Nagtataka si Mr. Suman kung anong ibig ipahiwatig ni Vader kay Chairwoman Yu, sinasabi sa kanya ni Vader na siya ay madaling magagapi. Ilang katangian na ninanais niya para maging kabiyak sa buhay. Bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo at nalaman ng paborito niyang sombrero ay nawawala. Nagtataka sina Chairwoman Yu at si Mr. Suman kung ano ang sinusubukan niyang gawin dahil hindi nila naiintindihan nila kung ano ang kanyang ginagawa. Nagiging agresibo si Vader nang malaman na nawawala ang kanyang sombrero at sinabi kay Jiang Yu na papatayin niya siya bilang kung gaano kalakas ang loob niyang sirain ang kanyang sombrero. Inatake niya siya sa chairman at bilang ganti ay inaatake din siya. Habang patuloy na inaatake ni Vader ang chairman habang inaalala niya ang kanyang sombrero.
Ang chairman, nagdududa ka sa bawat pag-atake dahil sasalakayin na naman siya nito. Sinabi niya sa kanya na huli na para sa kanya upang iwasan ang kanyang paparating na pag-atake bilang ito ay panganib bilang ito. Inaatake niya siya, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi umayon sa inaakala niyang mangyayari. Habang si Chairwoman Yu ay nakatayo pa rin ng ligtas at sinabi ng Vader sa kanya, ang pakikipagtagpo sa isang tulad niya, sa isang malayong lugar na tulad nito, ay nakakagulat sa buong mundo. Sinabi niya sa kanya na pararangalan siya ng isang bagay na karapat-dapat sa kanya. At nag-aalok sa kanya na mas mahusay na tanggapin ang kanyang kamatayan. Pinapaaktibo ang kanyang talam na bagyo upang salakayin si Jiang Yu. At pinuprotektahan din ni Mr. Suman ang kanyang sarili mula sa kanilang pag-atake. Ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi makakasira kay Miss Jiang Yu. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari at kung ano ang bagay. Tinanong niya kung bakit gayong outside world ranking ang pangalan niya. Sinabi ni Jiang na kung ang kanyang pangalan ay nasa top 50, siya at ang kanyang organisasyon ay mas makakakuha ng higit na awtoridad. Sinabi niya sa kanya, ang kanyang mga prioridad ay iba, at tinanong kung siya kung nais niyang umatras. Napagtanto ni Vader na kahit anong atake niya ay hindi nakakaapekto sa chairwoman. Anumang pinsala na makuha niya dito ay maglalagay sa kanya sa panganib at dahil siya ngayon ay masyadong napapagod na, bilang siya ay naglabas na ng malaking halaga ng kanyang kapangyarihang. Ang makipaglaban pa kay Kaidan ay hindi na sapat na magpatuloy. Gusto pa niyang madugtungan ang kanyang buhay ay sa linya, ngunit nagpasya siyang iwanan ito, dahil hindi ang chairman ang dahilan kung bakit siya napunta sa lugar na yon, at siya ay umalis sa lugar. Sinabi ni Mr. Suman ay tumakbo patungo kay Jiang Yu, at tinanong ang chairman kung okay lang siya. Sinabi sa kanya ni Jiang Yu na siya ay okay, si Master Suman ay yumuko sa harap niya, at sinasabi na siya ay napakahusay para sa kanya. Pinigilan siya ni Jiang Yu at ipaalam sa kanya na ito ay isang bagay na kailangan niyang ayusin kaya hindi na kailangang magpasalamat. Habang tumatalon si Vader mula sa isang gusali patungo sa isa pa, hindi siya makapaniwala na kailangan niyang ibalik ang walang laman na kamay pagkatapos na dumating sa lahat ng paraan upang pabagsakin si Kaidan. Biglang nakita niya ang espesyal na isolation sa paligid niya. Bigla niyang naramdaman ang presence ni Mr. Kaidan. At si Mr. Kaidan ay bumungad sa harapan niya. Nagsasabi na matagal na sinang panahon nang huli silang magkita. At tanungin siya kung nakatingala siya. Bigla, sabi ni Mr. Kaidan na lumitaw doon nang wala sa oras. Tinanong niya si Vader kung hinahanap siya. Naisip ni Vader na ang timing ay kaayla hilakbot. Kung bakit ngayon pa siya lumitaw, kung saan nagamit na niya ang lahat ng kanyang lakas upang makipaglaban kay Jiang Yu. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaidan na pumunta siya doon dahil nalaman niyang gusto niyang makipag-away sa kanya. Dahil nagpapakamatay siya na makita ito. Sa ilang oras ngayon ay hiniling niya sa kanya na hayaang simulan ng laban nang hindi nag-aksaya ng karagdagang oras. Dahil malapit na niyang simulan ang laban. Kaagad, ay pinigilan siya ni Vader at sinabi sa kanya na nagamit na niya ang maraming lakas niya ngayon, dahil kinailangan niyang harapin ang pinakamataas na ranggo ng bansang ito, bago siya dumating. Tinanong siya ni Mr. Kaidan kung kinikilala na niya na ngayon ang tingin niya kay Jiang Yu. Sinabi niya kay Mr. Kaidan na si Jiang Yu ay napakamakapangyarihan, kaya kailangan niyang gumamit ng malaking halaga ng kapangyarihan para harapin siya at ipinakita sa kanya ang mga pinsalang natamo niya. Hiniling niya kay Mr. Kaidan na ipagpaliban ang kanilang match sa ibang pagkakataon. Ipinahayag niya ang kanyang nais na harapin siya kapag siya ay nasa pinakamahusay na kalagayan na. Ngumingisi si Vader at naisip ni Kaidan na alam niyang hindi na siya susando sa kanya, alam na siya ay nasaktan. Sa pagkakaalam niya, palaging iniisip ni Mr. Kaidan na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Humakbang si Mr. Kaidan sa kanya at ipinatong ang kamay sa balikat ni Vader. At tanungin mo siya dahil may kaunting tama siya ngayon. Natuwa si Vader habang iniisip niyang gumagana ang kanyang masamang plano. Pero biglang sabi ni Mr. Kaidan na jackpot. Nagtanong si Vader kung bikit niya na sabing jackpot. At inatake siya ni Mr. Kaidan. Nagtanong si Vader kung bakit siya inatake. Kung saan inihayag ni Mr. Kaidan kung sa palagay niya ay tanga siya. Tinanong niya siya kung bakit niya siya sinamantala ni Mr. Kaidan at inatake siya ng buong kapangyarihan. At inabuso ni Vader si Mr. Kaidan, habang sinasabi ni Mr. Kaidan na siya ay lahat pilay, mahina upang labanan siya kapag alam niya ang tungkol sa kanyang mga pinsala. Nagbuwis ng atake si Mr. Kaidan kay Vader, na nagtatanggol sa sarili mula sa pag-atake at umatake pabalik sa kanya. Inilabas niya na wala siyang gaanong lakas para magsimula.
Ngunit siya ay dumating sa pangangalap ng anumang puwersa pagkatapos kumuha. Kaya't nagpasya siyang ilagay ang lahat ng kanyang lakas sa huling banal na pag-atake. Tumatawa si Vader habang siya ay nakakakuha ng pinakamasaya sa nakaraang hamon sa mahabang panahon. Ngunit bigla siyang tinamaan ng malakas na puwersa ni Kaidan. Napagtanto niya na hindi magiging ganito kalala ang mga bagay kung lalabas siya para harapin siya sa loob kesa iwasan siya. Lumapag si Kaidan patungo sa kanya at si Vader ay nakatingin sa kanya ng galit. Sinabi sa kanya ni Kaidan habang nakatingin pa rin ito sa kanya na parang may mata ng pus angelier, naisip niya na kailangan ni Vader ng isa pang pag-atake at agad na sinubukan ni Vader na pigilan siya at sabihing maghintay. Dahil natalo siya, ngunit tumawa si Mr. Kaidan habang inaatake siya hanggang noon at sinabing dapat siyang magsalita ng kaunti. Siya ay bumagsak sa lupa habang siya ay nasaktan at ang dugo ay umaagos mula sa kanyang mukha. Siya ay hindi makapaniwala na siya ay muling natatalo laban sa kanya at lahat ng ito ay nangyayari muli. Mr. Kate at tinanong siya kung dapat ba niyang ituloy ang laban. Tumanggi na si Vader sa kanya upang muli pang magpatuloy dahil walang punto ang pagpapatuloy sa laban dahil siya natalo na. Biglang lumitaw si Mr. Carton at sinabi kay Mr. Kaidan na napakaganda na ng eksena sa lugar na iyon. Nang makita ni Vader si Carton ay nagtataka sa punto ng pagdating niya. Dahil hindi niya naiintindihan niya kung ano ang ginagawa ni Carton doon. Sinabi ni Carton na mukhang ayos naman siya, habang pinagmamasdan ni Vader si Carton. Nagtataka siya kung bakit nasa South Korea si Carton. Bigla niyang napagtanto na posibleng maalis ni Carton ang peklat sa kanyang mika. Pinagmamasdan niya si Mr. Carton habang iniisip ito. Nagtataka si Mr. Carton kung bakit patuloy na nakatingin si Vader sa kanya. Upset na si Vader dahil hindi niya kayang harapin ang katotohanang natalo siya ni Kaidan. Katulad ng ibang O-Icon 1, alam niyang maaari siyang matalo sa isang tao sa isang punto. Bilang karagdagan, kung minsan ay gumagana ito para sa mas mahusay, dahil sa pagtaas ng ritmo ng katanyagan, binigyan siya ng mga tao ng kredito para sa paggawaan ng gatas upang haminin siya. Ngunit ang peklat sa kanyang mukha ay mas nakakasakit sa kanyan kaysa sa kaninyang pagkatalo. Tumingin siya sa salamin at naisip na ang peklat sa kanyang magandang mukha ay nagpapahirap sa kanyang buhay. Marami siyang sinubukang manggamot. Ngunit lahat sila ay nagsasabi sa kanya na hindi nila maaaring maalis ang peklat sa kanyang mukha. Pinag-iisipan ni Vader, paano kung tingnan ito ni Carton, dahil siya ang pinakamahusay sa mundo. Tanong ni Mr. Carton kay Mr. Kaidan kung bakit patuloy na nakatingin sa kanya si Vader. Gayong hindi naman siya kasama sa bumugbog sa kanya. Si Kaidan ang bumugbog sa kanya. Tinanong niya, ano ang nangyayari sa kanya, dahil nakakatakot na magkaroon ng isang nakakasurang tingin sa ganitong paraan. Hiniling niya kay Kaidan na pakawala na siya. Sinabi ni Mr. Kaidan, kay Vader, na mas mabuting sabihin niya siya muli. Pagkatapos ng mga narinig tungkol sa kanyang mga pinsala at sinabihan siyang ipaalam sa kanya kung gusto niyang makipag-away sa kanya, dahil agad niyang sasagutin ang kanyang hamon sa anumang oras. Umuwi na silang dalawa, nakahinga si Jiwoo sa sobrang pag-aalala niya sa kanila. Sinabi ni Kaidan kay Jiwoo na walang dapat ikabahala. Ito ay madali para sa kanya. Wala man lang siyang nakuha kahit isang gasgas sa kanya. Ang sabi ni Mr. Carton sa kanya ay nagpapakitang gilas na talaga siya ngayon. Dahil ilang beses lang niya itong ginawa para hagupitin siya, pagkatapos niyang humarap kay Jiang at una niyang binugbog, nagalit si Mr. Kaidan at tinanong siya kung ano ang nararapat niyang gawin o kung nararapat ba siyang magpakita ng awa sa dumating para patayin siya. Gayong alam niya na siya ay injured. Kinabukasan ng umaga, ang doorbell ni Jiwoo ay tumunog. Nagtanong kung sino ang ringer ng kampana sa ganitong kaaga, siya ay nagpunta upang makita kung sino ang nasa pinto. Ito ay Sachin sa labas ng pinto. Tinanong niya kung bakit siya pumunta ng ganito kaaga. Sinasabi niya sa kanya ang bagay na yon. Kinwelyuhan niya si Jiwoo sa pagkakataong ito, hiniling niya sa kanila na dalhin si Mr. Carton, hindi siya ay nananakot sa kanila. Kung hindi ay sasabihin niya kay Vader ang kanyang lugar, parang siya ay gigil na gigil sa isang kadahilanan. Sa kabaligtaran si Vader ay nakaupo kasama si Mr. Mag-zooman. Sinabihan niya si Mr. na mag-zoom para mag-relax dahil nandito siya para humingi sa kanya ng opisyal na tulong. Sinabi niya na kung hindi maaaring dalhin siya dito, sabihin sa kanya ang tinutuluyan ni Carton. At siya ay bayaran ng naayon, napansin ni Mr. Suman ang sombrero sa kanyang ulo, isang tradisyonal na Korean na sombrero na napanalunan ng mga lalaki noong unang panahon. Nagtataka siya kung bakit bigla niya itong sinuot.
Tinanong siya ni Mr. Suman kung ano ang dahilan. Tinanong siya dahil napatunayan na niya ang kahusayan, dahil hindi niya inaasahan na darating sa kanya si Mr. Kaden ng ganoon kabilis. Ang lugar kung saan siya nagiging aktibo ay kilala, ngunit walang nakakaalam kung saan siya tumutuloy. Ito ay dahil hindi pa siya nananatili sa isang lugar ng sapat na matagal. Pero nung hinawakan niya si Mr. Suman, 1 week lang nakaharap niya si Mr. Kaden. At binayaran niya siya ng isang pandagdag upang ipagmalaki ang kanyang sarili. Sinabi ni Mr. Suman sa kanya na hindi niya maaaring dalhin sa kanya si Mr. Cartin. Sinabi sa kanya ni Vader na ito ay makabubuti para sa lahat at bilang isang resulta ang pinakamahalaga. Sinimula ni Mr. Suman ang mabahala, biglang bumukas ang pinto, at sinabi ni Vader kay Mr. Suman na alam na niyang makakapunta siya. Samantala, iniisip ni Mr. Suman na ang mga bagay ay muling naulit. Humakbang sa loob ng silid si Mr. Carton. Tinanong niya si Vader kung naghahanap siya ng away. Nababahala si Mr. Suman sa mga bagay-bagay tungkol sa dahilan ng pagkakaroon na naman ng gulo. Sinagot ni Vader si Mr. Carton na hindi niya iniisip na makipag-away sa kanya o anumang bagay bilang kalokohan. Ang hinihiling niya kay Carton ay suriin ang peklat sa kanyang mukha. Tumanggi si Carton na tingnan ito. Dahil hindi niya nais na gamutin siya kahit sa mas mahusay ang kanyang alok sa kanya o kabayaran sa anumang paraan na gusto niya, upang matulungan niya siyang matanggal ang kanyang peklat. Muli na namang inuulit ni Cartilla na ayaw niya bilang si Cartang ang huli niyang pag-asa. Na alam na niya na siya ay palaging tumatanggi na tratuhin ang mga tao na hindi gaanong pinapansin ang kanilang inaalok sa kanya bilang kapalit. Inalok niya ito na gagawa siya ng pabor kahit anong ingay. Nagulat si Mr. Zuma nang malaman na may pabor ang isang rangkang sa mundo. Sinabi ni Vader kay Carton na kung gusto niya makontrol ang gulo tulad ni Kaden, may iba pa siyang pinupuntirya sa kanya, kaya tutulungan niya siya nang hindi nagtatanong. Akma nang aalis si Carton sa panukala, ngunit pinigilan siya ni Vader at humiling na siya ay maghintay.